Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa isang lumang gusali sa Makati? Si Tristan, puno ng pangarap at pagnanasa, ay hindi inakala na ang kanyang simpleng paghanga sa isang abandonadong gusali ay magiging simula ng isang bangungot. Sa video na ito, masisilayan natin kung paano ang isang babala ay balewalain at ang pagnanakaw ay may kaakibat na sumpang hindi inaasahan. Maghanda sa isang kwento ng pagsuway, pagtangay at maling pagwawagi na mag-iiwan sa inyo ng tanong. Hanggang saan aabot ang pagnanasa kapag ito'y naging kasakiman? Sa madaling araw, habang ang lungsod ng Makati ay tahimik pa, si Tristan ay nakaupo sa isang bangkong kahoy sa isang maliit na parke, nakatitig sa isang matandang gusali na balot ng lumot at kalawang. Ang kalangitan ay kulay abo at ang mga ulap ay mabigat sa tila nakaambang ulan. Sa kanyang isipan, ang gusaling iyon ay parang isang malaking kahon ng mga pangarap na hindi pa nabubuksan. Sa kanyang munting kwarto sa ilalim ng bubong ng kanyang tiyahin, si Tristan ay naglilista ng mga pangarap sa isang lumang kwaderno, katabi ng kanyang kama na may manipis na kutsyon. Sa kanyang dingding, may nakapaskil na mga larawan ng mga lugar at bagay na nais niyang marating at makuha. Bawat larawan ay isang paalala ng buhay na gusto niyang takasan, malayo sa mga mata ng kanyang tiyahin na parang agila kung magbantay. Habang nag-aalmusal, si Tita Lucinda na may mahigpit na ekspresyon ay nagbabala kay Tristan na huwag lapitan ang lumang gusali. "Tristan, wag kang lalapit doon. May masamang mangyayari sa'yo," sabi niya. Ang kanyang mga salita ay seryoso at may diin, at ang kanyang mga mata ay tila nagbabantang may masamang mangyayari kung hindi susundin ang kanyang utos. Sa kanyang paglalakad, papasok sa trabaho, si Tristan ay hindi maiwasang lumingon-lingon sa gusali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pag-aasam, at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa tuwing iisipin niyang suwayin ang babala ng kanyang tiyahin. Parang may tinig na bumubulong sa kanya, "Pumasok ka, Tristan, tuklasin mo ang mga lihim ko." Isang umaga, matapos marinig ang pag-click ng gate na senyales ng pag-alis ni Tita Lucinda, si Tristan ay nagmamadaling nagbihis at nagtungo sa lumang gusali. Ang kanyang mga yabag ay mabilis at may halong pananabik. Parang may magnetong humihila sa kanya patungo sa misteryosong estruktura. Sa kanyang pagdating sa gusali, si Tristan ay tumingin-tingin sa paligid, sinisiguro na walang makakita sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na pader ng gusali, at ang kanyang mga mata ay matalas sa paghahanap ng paraan para makapasok. Ang kanyang dibdib ay umalon sa kaba at excitement. Nang makita ang isang bintana na bahagyang nakabukas, si Tristan ay gumapang papasok na tila isang magnanakaw sa gabi. Ang silid na kanyang napasukan ay puno ng alikabok at mga gamit na may halong amoy ng lumang kahoy at nakaagnas na tela. Ang hangin sa loob ay tila may bigat at ang bawat hininga niya ay puno ng alikabok ng nakaraan. Si Tristan ay lumibot sa silid, hinahaplos ang bawat gamit na tila nangangako ng bagong buhay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwing makakakita siya ng bagay na nais niyang angkinin. Ang bawat piraso ay tila bumubulong sa kanya. "Dalhin mo ako, maging bahagi ako ng iyong mundo." Ngunit habang siya ay nagpapalibot-libot at nagpaplano ng susunod niyang hakbang, hindi niya alam na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Ano kaya ang mangyayari kapag natuklasan niyang hindi lang siya ang nagmamasid sa mga gamit na iyon? Ano ang kahihinatnan ng kanyang pagsuway sa babala? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay magbubukas ng isang bagong kabanata ng takot na hindi pa niya nararanasan. Maghanda para sa isang gabing hindi makakalimutan ni Tristan.
Habang abala si Tristan sa pagtangay ng mga gamit, dahan-dahan siyang kumilos, iniisip na bawat hakbang ay kailangang maging tahimik at maingat. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kaba. Ang kanyang tenga ay nakatutok sa kahit anumang ingay na maaaring magbunyag ng kanyang ginagawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iingat, biglang bumalot sa tahimik na silid ang boses ni Mang Crisanto. Ang matandang gwardiya na may galit at autoridad sa boses ay tila nagbabadya ng panganib. Ang mukha ni Mang Crisanto puno ng kulubot at ang mga mata ay tila nagliliyab sa galit. Ngunit imbes na matakot at sumunod, isang tawanan ang pinakawalan ni Tristan. Nilok niya ang pinto at ipinagpatuloy ang pagkuha ng mga gamit. Ang kanyang puso'y tumitibok sa isang mapanganib na laro ng pagnanakaw. Ang boses ni Mang Crisanto ay lalong lumakas, mas marahas, ngunit si Tristan, nagkunwaring hindi natatakot, ay ipinagpatuloy ang pag-aangkin sa mga gamit na hindi sa kanya. Ang mga sumunod na araw, bumalik si Tristan sa gusali, at sa bawat pagbisita may dala siyang bag na puno ng mga gamit na kanyang ninakaw. Ang mga yabag niya ay mas may kumpiyansa na ngayon, at ang kanyang mga ngiti puno ng pagmamalaki. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon sila ni Mang Crisanto ng marahas na engkwentro. Si Tristan, hawak ang ice pick, ay sumigaw at sinakta ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon na hindi magpapatalo. Nang tumahimik na si Mang Crisanto, si Tristan ay lumabas ng gusali. Ang kanyang dibdib ay puno ng paghinga ng tagumpay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit may kasamang pagwawagi habang siya ay naglalakad palayo sa gusali. Ngunit hindi niya alam, ang bawat hakbang palayo ay isang hakbang papalapit sa isang hindi inaasahang bangungot. Ano nga ba ang naghihintay kay Tristan sa kanyang pagbabalik sa realidad? Sa loob ng kanyang condo unit, abala si Tristan sa pag-aayos ng mga bagay na kanyang ninakaw. Maingat niyang inilalagay ang bawat piraso, sinisigurong ang bawat detalye ay tugma sa kanyang panlasa. Ang mga gamit na kanyang inilalapag ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan, parang mga puzzle pieces na bumubuo sa larawan ng kanyang pinapangarap na buhay. Sa kanyang isipan, puno siya ng mga plano kung paano pa niya mapapaganda ang kanyang tahanan gamit ang parehong diskarte na nakita niya kay Mang Crisanto. Ngunit ang bawat gamit na kanyang inilalagay ay tila ba may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ano kaya ang magiging kapalit ng mga bagay na ito? Isang gabi, nagising si Tristan sa isang amoy na pamilyar ngunit kakaiba sa kanyang condo unit. Ang amoy ng adobo at sinangag ay pumuno sa kanyang ilong at ang kanyang tiyan ay tila sumasayaw sa gutom. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagimbal siya sa nakita. Ang kanyang kwarto na dati-rati ay moderno at maayos ay nagbago na at naging katulad ng silid sa lumang gusali. Ang mga bintana ay nakapako na at ang kanyang mga gamit ay tila lumang-luma na, parang mga bagay na matagal nang nakalimutan ng panahon. Habang nagtataka siya sa nangyari, dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon lumitaw si Mang Crisanto, hindi na isang matandang gwardya kundi isang nilalang na nakakatakot at may nakakakilabot na ngiti. Hawak niya ang isang mensahe na para kay Tristan. Siya ay ngayon ay nakulong na magpakailanman sa lumang gusali na kanyang ninakawan. Ang tanong na bumabagabag sa isip ni Tristan, ano ang nangyari kay Mang Crisanto? At paano niya mababawi ang kanyang kalayaan mula sa sumpang ito? Sa huli, natutunan ni Tristan na ang kasakiman ay may kapalit na sumpa na mas nakakakilabot pa sa anumang kayamanan. Mga ka-creepy Pinoy, salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod na paggising mo, nasa bangungot ka na pala. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga kaibigan.